Isa po ngayon sa mga popular na tao sa mundo po ng biohacking ay si Brian Johnson. Isinilang siya noong 1977 at siya po ang founder ng isang payment company na tinatawag na Braintree. I'm not sure if you have heard of that. Para po siyang mga GCash doon po sa Amerika. Matapos niyang ibenta ang kanyang kumpanyang ito sa PayPal sa halagang $800 million, ginagastos niya ang kanyang pera upang umupa ng mga dalubhasa at magtayo ng mga facilities na lilikha ng mga procedures, health routines at mga supplements upang magapi ang kamatayan at panatilihin ang kanyang batang itsura at ang kalakasan habang siya ay nabubuhay dito sa daigdig na ito. Alam niyo po, kung i-research niyo po siya, may YouTube channel siya, ang pangalan ay Brian Johnson, makikita niyo na tilang umi-epekto yung kanyang pinagkakagastusan na ito at yung mga nagiging produkto ng research at mga experiments ng mga dalubhasa na kanyang binabayaran. Kaya siya ay nagbebenta rin ng mga produkto ukol dito. Kung makikita niyo po yung kanyang biological age at i-compare niyo sa itsura niya, eh makikita niyo na parang bumabata siya lalo. Ako man ay namamangha na posible pala ang mga bagay na ito nang dahil sa larangan ng teknolohiya. Pero sinabi niya rin ang mga bagay na ito ukol sa kanyang nagiging produkto ng researches ng kanyang mga dalubhasang binabayaran. Sabi niya, the most that it can do now is to slow aging with no guarantee yet to stop death. So, sa makatuwid, bagamat layunin niya, napigilan ang sabihin na natin na pagtanda ng tao at gayon din ang kamatayan. Ngunit inaamin niya na bagamat may mga improvements na nangyayari sa researches ng kanyang mga dalubhasa at umi-epekto to somehow sa kanya, pero hindi pa rin ito sapat upang gapiin ang pagtanda o di kaya naman ang kamatayan mismo. For him, and I quote, "Aging and death are biomechanical problems that can be solved with data, science, and technology." Ngayon, bilang mga Kristiyano po, bagamat we share the desire to defeat death and even the decay of our bodies, hindi tayo naniniwala, as he have said, that aging and death are biomechanical problems that can be solved with data, science, and technology. Naunawaan natin na ang suliranin sa kamatayan ay higit pa sa siyensya. Sa halip, ang pinag-uugatan ng suliranin na ito ay moral at espiritual. Kaya espiritual din ang lunas dito sa suliranin ng kamatayan at ng pagkaagnas o di kaya naman ay paglugso, pagtagal ng panahon ng ating mga katawan. Sa ating pong mga talata ngayon, sa pagpapatuloy po ni Apostol Pablo sa kanyang diskurso ukol sa muling pagkabuhay, dadako po siya sa usapin ng papaparating na katawang muling bubuhayin. And he will be setting expectations of what to look forward to about it. At ilalahad din niya po kung kanino nakaugat itong paparating na pag-asa ng mga Kristiyano ng papaparating na tinatawag natin in theology na glorified body o maluwalhati na katawan. Hayaan niyo pong basahin ko ang ating pong mga sunod na talata ngayon. It's from 1 Corinthians chapter 15. Ito po ay from verses 35 hanggang verse 49. 1 Corinthians 15, verses 35 hanggang verse 39. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ngunit may magtatanong, paano muling bubuhayin ng mga patay? Anong uri ng katawan ang tataglayin nila? Ikaw na hangal, dapat munang mamatay ang binhing iyong itinatanim bago ito mabuhay. Kapag ikaw ay nagtatanim, hindi malaking katawan na ng halaman ang iyong itinatanim. Kung binhi lamang, kundi binhi lamang, maaring ng trigo o ng ibang uri ng mga butil. Subalit binibigyan ito ng Diyos ng katawang ayon sa kanyang kagustuhan. At ang bawat uri ng binhi ay binibigyan niya ng sariling katawan. Hindi lahat ng laman ay magkakatulad. May isang uri ng laman ng mga tao at ibang laman naman ang sa mga hayop, ibang laman sa mga ibon at iba rin sa mga isda. May mga katawang panlangit at may mga katawang panlupa. Ngunit may sariling kaluwalhatian ang panlangit at iba naman ang panlupa. May isang uri ng kaningningan ng araw at iba ang kaningningan ng buwan. At iba rin ang kaningningan ng mga bituin. At ang mga bituin ay magkakaiba rin ng kaningningan.
Gayon din naman, sa muling pagkabuhay ng mga patay, itinatanim na may pagkabulok, muling binubuhay ng walang pagkabulok. Itinatanim ito ng walang karangalan, binubuhay ito na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na may kapangyarihan. Itinatanim ito bilang katawang pisikal, binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang pisikal, mayroon ding espiritual. Gaya ng nasusulat, ang unang tao, si Adan, ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritu nagbibigay buhay. Ngunit hindi una ang espiritual, kundi ang pisikal. Pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa alabok ng lupa. Ang pangalawa naman ay mula sa langit. Silang mga mula sa alabok ay katulad ni Adan na mula sa alabok. At silang panlangit ay katulad niya na nagmula sa langit. At kung paanong tinataglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong mula sa langit. Narinig po natin ang buhay, makapangyarihan at hindi papalya na salita ng Diyos. Sana po tayong lahat ay mapagpala ng mga talata na ito. Matapos po ni Pablo talakayin ang pangkasalukuyang pagbabago sa buhay ng mga mananampalataya ng paparating na pag-asa ng muling pagkabuhay, which we have tackled dun sa mga nakaraan nating talata, lumundag ulit siya ng timeline. Lumundag siya sa hinaharap upang ilahat kung ano ang pagbabago, kung ano mga pagbabago ang magaganap sa katawan ng mananampalataya pagdating ng muling pagkabuhay. Tapos po, matapos niyang ilahad ito, as we shall see dito po sa ating teksto, muli siyang lulundag pabalik sa nakaraan upang sa pamamagitan ng pag-iiba sa pagitan ng dalawang kinatawang ulo, si Adan at si Kristo, mailahad din niya kung sino ang pinag-uugatan ng pag-asa ng maluwalhating katawan. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay mula sa mga patay, na bumaba muna rito mula sa langit, at sa paglilikas tao niya ay kumatawan siya sa mga sasampalataya sa Kanya upang taglayin, as we are seeing doon po sa pinakahuling talata, upang taglayin ng mga kinatawan niya, ng mga sasampalataya sa Kanya, ang Kanyang sariling larawan. And it has many things to do dahil ang ating pong paksa na nilalahad ni Pablo ay tungkol sa muling pagkabuhay, ito po may kinalaman doon. It answers the question, what will our bodies be like when the resurrection promised and secured by Jesus Christ will come at its appropriate time. Muli po, babasahin ko ang 1 Corinthians 15 verse 49 at kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, talking about Adam, tataglayin din natin ang larawan ng taong mula sa langit. And this is talking about our dear Lord, our federal head, our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, mula dito sa ating teksto, nais ko pong ilahad ang mensaheng ito. Sapagkat si Kristo ay muling nabuhay ng may katawang maluwalhati. Ang bawat niyang kinatawan ay bubuhaying maluwalhati. Sapagkat si Kristo ay muling nabuhay ng may katawang maluwalhati. Ang bawat niyang kinatawan ay bubuhaying maluwalhati. Nais ko munang linawin po ito para sa bawat isa bago ko po ipagpatuloy ang pangangaral ng ating mga talata ngayon. Ang benepisyo po na tinutukoy dito ni Apostol Pablo sa ating teksto ay exclusive lamang para sa mga mananampalataya. Nais kong sabihin na bagamat ang mga hindi sumasampalataya balang araw ay bubuhayin ding muli ng Diyos, subalit ito ay ang pagbibigay ng Diyos ng katawan na naaangkop sa pagdurusa at pagwasak. Tinatawag natin ito na damnable body, which is in opposition or which is in contrast to the glorified body na ibinibigay o ibibigay ng Diyos sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At ang katawang ito na angkop sa pagwasak ay ibinibigay ng Diyos sa mga hindi sumasampalataya balang araw upang ipahayag niya ang kanyang kabanalan, na sa kanyang kabanalan siya'y makatarungan, hindi niya maaaring magbulag-bulagan siya sa ating mga kasalanan, bagamat hindi pa niya ito hustong pinarurusahan ngayon, ngunit darating sa panahon ng paghuhukom na ang ating Diyos ay magpapahayag ng kabuuan niyang hatol laban sa kasalanan ng mga walang pagsampalataya kay Kristo,
At ito ay isang magiging malagim na magpakailanmang karanasan ng mga mamamatay nang wala pa sa Panginoong Hesukristo. Kaya ikaw ay niyayakag ko sa umpisa pa lamang ng ating pangangaral ngayon na kung ikaw ay wala pa kay Kristo Jesus, ikaw ay parurusahan ng Diyos dahil hindi siya isang Diyos na maaring iisang tabi ang kanyang kabanalan at katarungan. Ngunit may pag-asa ka na kung ikaw ay sasampalataya kay Hesukristo, magsisisi ng iyong kasalanan at iyo lamang pangahawakan sa paraan ng pananampalataya ang kanyang persona ginawa sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ikaw ay maliligtas, mapatawarin ka ng Diyos, babaguhin niya ang iyong buhay sa kasalukuyan at pagdating ng hinaharap, ikaw man ay mamatay sa panahon na ito, ngunit ikaw ay muling bubuhayin ng Diyos na kaugat sa ginawa ni Kristo na may katawang maluwalhati dahil si Kristong muling nabuhay na kumatawan sa lahat ng mananampalataya ay nabuhay ng may katawang maluwalhati. Lumapit ka kay Kristo sa paraan ng pagsisisi at pagsampalataya at nawa iligtas ka ng Diyos at ikaw ay kinusin ng banal na Espiritu at hipuin ang iyong puso, bigyan ka ng buhay upang iyong yakapin ang ginawa ni Kristo lamang na magliligtas sa iyo. Subalit para po sa ating mga mananampalataya, ay sana ituring nating isang malaking pagpapala ang ating mga matatamo ngayon mula sa ating mga talata. Alam niyo, pinag-iisip-isipan ko po noong mga nakaraang araw ay napaka-timing, providentially, ngayon ay palaspas, sana hindi kayo bumili. At nakibahagi. Subalit, alam natin na ang linggong ito ay umpisa ng tinatawag natin na the Passion Week of the Lord Jesus Christ. At bagamat iba-iba ang pananaw ng mga Kristiyano ukol sa pakikibahagi rito, pero ako ay naniniwala personally na may angkop na puwang para sa isang mananampalataya na makibahagi hindi sa paraang ritualismo, hindi sa paraang mapamahiin na makikiisa ka sa mga nagpipinitensya at marami pang iba, hindi sa gayong paraan, ngunit sa pag-alala na ginawa ni Kristo sa kanyang paglilikas tao at sa kanyang muling pagkabuhay. Next Sunday ay in Jewish calendar ang pag-celebrate o pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo ay magaganap na naman. Hindi tayo naniniwalang namamatay siya ulit pag Biyernes Santo at muling mabubuhay. No, far from it. Subalit, makikita natin na timing. Ako rin namamangha. Kasi next Sunday will be our last sermon in 1 Corinthians 15 dealing with the resurrection. Ay naiisip ko nung nakaraan, parang ito'y providensya ng Diyos sa atin upang ihanda ang ating buong pagkatao na makipagdiwang sa magiging kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sana ito'y maging pagpapala sa atin at maging tunay na paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Subalit, nais ko ring linawin, hindi once a year lang ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. The reason why worship is every Sunday is because we celebrate it every Sunday. But gusto ko ulit linawin, not only every Sunday, daily, mga minamahal na tupan ng Panginoon. Alalahanin mong buhay na buhay at hindi na muling titikim ng kamatayan ang ating muling nabuhay na Panginoon at tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Nais ko pong humango mula sa ating mga talata, mula sa diskurso ni Apostol Pablo o pagtuturo niya ng muling pagkabuhay ng dalawang bagay na ating makukuha mula sa ating teksto ngayon. Ituring niyo po ang unang punto bilang bunga ng ginawa ni Kristo at ang ikalawang punto bilang ang pinag-uugatan ng paparating na muling pagkabuhay. Ito po yung dalawang bagay na yon. Una, ang darating na katawang maluwalhati. Ang darating na katawang maluwalhati, ito po yung bunga. Pero ito po ang pinag-ugatan. At ikalawa, ang dumating na kinatawang maluwalhati. Ang dumating na kinatawang maluwalhati. Atin pong talakayin ng una, ang darating na katawang maluwalhati. Kung mapapansin po natin sa ating mga talata ngayon, sa pagpapatuloy po ng pagtatanggol ni Apostol Pablo sa doktrina ng muling pagkabuhay, at nung kanya na nalalakbayin yung paksa ng ano ba ang magiging katawan natin, what do we expect when it comes to the glorified body that we will be receiving pagdating po ng muling pagkabuhay,
ay mapapansin nyo ang matalas na pagsagot ni Apostol Pablo sa katanungan. Ito po ay dahil, kung alam din naman natin, hindi lahat ng katanungan ay produkto ng curiosity o kawalang kaalaman. Ito po yung tinatawag natin na katanungan na kung saan ay may pagka-pilosopo o di kaya naman ay may pagka-hostile or hostility. Or pwede natin sabihin, this is a question coming out of malice or coming out of objection. Na makikita nyo, pag kami mga nagdidebate, may kinatawag tayong cross-examination, na nagtatanong yung kabilang panig dun sa kabilang panig, hindi dahil sa may gusto siyang malaman, pero dahil nais niyang itrap yung kanyang kadebate. At ganoon ang nagaganap dito sa pagtatanungan na ito. Kaya ang paglalahad ni Pablo sa mga taga-Korinto ay sa ganitong paraan, ngunit may magtatanong. At ano daw po yung tanong na yon that is serving as a trap question, an anticipated question by the Apostle Paul of trapping him coming from Corinthian believers na gusto na talagang bitawan o kaya lisanin ang doktrina ng muling pagkabuhay. These are the two questions. Paano muling bubuhay ng mga patay? That's the first one. And the second one, anong uri ng katawan ang tataglayin nila? Kaya maaasahan natin na sa kabuuan ng ating mga teksto, ng ating teksto ngayon, ito yung dalawang tanong na sasagutin ng ating apostol. At ang kanyang naging medyo madiin o matalas na pagsagot, ikaw na hangal. Dapat munang mamatay ang binhing iyong itinatanim bago ito mabubuhay. Alam niyo, mapapansin natin sa iba't ibang mga sulat ni Pablo na gumagamit siya ng mabibiing salita sa tuwing may kumukompromiso sa mga katotohanang direktang nakapaloob sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nyo siya laging matatagpuan sa iba't iba niyang sulat na gumagamit ng ganitong klase ng pananalita. Ngunit makikita natin ito dito sa 1 Corinthians 15:35-49 at makikita rin natin ito sa aklat o sa sulat niya sa mga taga-Galasya sapagkat ang mga ito ay unti-unti na umaalis o lumilisan sa mga doktrinang may kinalaman directly sa Ebanghelyo. Makikita natin na ang sino mang taong magpahayag ng pananampalataya, ang sino man na tumalikod sa Ebanghelyo ay ikauutas ito ng isang tao. Ito ay ikapapahamak niya. At dahil rito ay nagiging madiin si Apostol Pablo sa kanyang pagsagot sa mga anticipatory question na ito. In other words, if it's heretical, the Apostle Paul does not reserve anything, siya ay nagiging madiin. Kaya nga sabi ni Thomas Watson, pagdating sa doktrina ng resurrection, salvation is incomplete without the body being raised. Denying the resurrection effectively denies God's final victory over death. Ang sino mang tumalikod sa resurrection ay isang heretiko at ikapapahamak ito ng kaluluwa ng mga natuturuan ng ganitong katuruan o di kaya naman ng taong tumatangan. Ang tawag natin sa mga taong dating tumatangan sa katotohanan ng Ebanghelyo, kabilang ang muling pagkabuhay, ngunit tumatalikod dito ay mga apostate. These are apostate people. And what the Apostle Paul is really trying to do here is to prevent apostasy to be scattering around the Corinthian church. Pero dito, matapos niyang ibigay ang kanyang madiing pagsagot, ay makikita natin na sa pagpapatuloy niya na pagsagot dun sa katanungang inilahad as an anticipatory question, siya ay naglatag ng napakaraming mga paglalarawan at pagkukumparahan. So, ang kanyang naging pagsagot at diskurso was done illustratively and comparatively. Makikita natin na gumamit siya ng mga paglalarawan kagaya ng binhi, iba't ibang laman kagaya ng laman ng hayop, laman ng tao, at yung mga heavenly bodies kagaya ng araw, mga bituin at ng buwan. At tingnan natin kung paano ginamit ni Apostol Pablo ang mga paglalarawang ito para ipaliwanag. What is it to expect? Ano ba ang magiging katawan natin pagdating ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Sa verses 36-38, inilahad ni Pablo sa pamamagitan ng ilustrasyon ng binhi na ang kamatayan ng mananampalataya ay hindi ang pagtatapos ng katawan. Sa halip ay ang unang hakbang
tungo sa pagbabago nito. Di ba makikita natin, may mga ibang tao na ang kanilang pananaw ay pag namatay na ang katawan, tapos na. Kaya nga doon natin nakuha yung kasabihang ang kamatayan ay huling hantungan. Subalit, bagamat pwede natin in a proper sense ang kinindin yung kasabihang iyon, pero alam natin na hindi siya yung huli na hantungan. Siya'y isa lamang hantungan, pwede natin ituring na isang hakbang, ngunit unang hakbang patungo sa hinihintay natin na katawang maluwalhati o yung glorified body. Kaya ang ginawa ni Pablo ito sa pamamagitan ng ilustrasyon ng isang binhi. Sabi niya, dapat munang mamatay ang binhing iyong itinatanim bago ito mabuhay. Makikita naman natin pag nagtatanim ng binhi, paano ba siya tutubo at magiging bagong halaman? Siya ay ibinabaon sa lupa. Paano ba ang tao? Diba? Pagka siya'y namamatay, siya ay ibinabaon din sa lupa. Ang binhi dapat munang mamatay bago itanim, tapos saka ito mabubuhay bilang isang halaman. Verse 37, kapag ikaw ay nagtatanim, hindi malaking katawanan ng halaman ng iyong itinatanim. Nakakita na ba kayo ng ganoon? Diba? It will be foolish to observe someone, nag-expect siya ng bagong halamang tumubo, pero ang tinanim niya ay dati ng halaman at inilipat lang niya. Diba? Hindi ganoon nangyayari. Ang pagtubo ng bago, yun yung keyword, bagong halaman ng isang bagong halaman. Sabi niya, kundi binhi lamang, verse 37, maaaring ng trigo o ng ibang uri ng mga butil. At ipinaliwanag niya, pagdating sa mga binhi, sino pa rin ang soberano sa lahat ng bagay? Walang nangyayari na kahit ano, malibang ito ay sa pagkasoberano ng Diyos. Subalit, binibigyan ito ng Diyos, verse 38 ng katawang ayon sa kanyang kagustuhan. At dito rin natin makikita when it comes to the glorification of our bodies as believer, it is never separated from the sovereignty of God. Lagi pa rin natin yun na tatandaan. Pero dito ay sinasaad o inilalahad ni Apostol Pablo na kung paano ang binhi ay dapat munang mamatay bago sumibol, at ang sisibol bagamat isa ng halaman, subalit kaugnay pa din ito sa binhi. Ganoon din sa katawang papanaw ng mga mananampalataya pagdating ng panahon ng muling pagkabuhay. Ay huwag nating isipin na pagka namatay ang ating katawan, kagaya ng isang binhi, na pag ito'y itinanim, pagtubo nito ay wala na itong kinalaman sa binhi. May kinalaman pa rin, di ba? Ganoon din sa atin. Hindi ibig sabihin na tayo ay inilibing balang araw pag tayo pumanaw, at pag nagkaroon tayo ng glorified body, ito'y walang kinalaman sa ating pumanaw na katawan. Ito'y konektado pa rin, bagamat ito ay bago na. It has a new form, parang binhi. It totally changes into a new form, bagamat konektado pa rin sa binhi na itinanim. Ganoon din sa paparating na muling pagkabuhay. Binibigay nito sa atin ang pananaw na tama o wasto ukol sa kamatayan din. Kaya nga inilahad ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 13 and following, na bagamat may lugar sa pagdadalamhati sa kamatayan ng isang mananampalataya, ngunit ito'y pagdadalamhati na hindi dapat pagdadalamhati na walang pag-asa. Dahil ito inaangkin natin na bagamat may pansamantalang hiwalayan sa pagitan ng mga nananatiling buhay at ng isang pumanaw na hindi mananampalataya, subalit darating din ang panahon na tayo muling magpapangita at sa kagandahan nito ay sa harapan na ng trono ng hari ng ating Panginoong Hesukristo. May lugar ang pagdadalamhati sa kamatayan ng isang mananampalataya, subalit ito'y dapat pagdadalamhati na punong, na hindi nagkakaroon ng pag-asa. Ito'y pagdadalamhating may kalakip pa rin na pag-asa, mga minamahal pong tupa ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pagharap at the thought of death, hindi ko alam kung minsan sa inyong pagsasarili, minsan kayo'y nakatulala sa hangin, minsan may mga ganun tayong moment na biglang pumasok sa isip mo yung kamalayan ng kamatayan na hindi natin matatakasan lahat. Ikaw ba ay pinananahanan at ikaw ay talagang ginigimbal ng takot bilang mananampalataya ni Jesus? O sa halip bagamat may takot pa rin kahit paano, hindi naman totally nito ini-eradicate ang takot. I would like to quote Pastor Noel, it does not eradicate the fear of death, but it transcends
pinangingibabawan nito ang takot sa kamatayan. Nangingibabaw ba ang pag-asa mo ng kaluwalhatian na tiniyak ng iyong Panginoong Hesus sa iyong pagdidil o pagharap sa mga katanungan o sa mga pag-aagam-agam mo ukol sa napipinto natin na kamatayan, hindi man natin alam kung kailan ito darating o kung paano ito darating. Sana ang mga bagay na ito ay magdala sa atin ng pag-asa. Magdala sa atin ng pagkawala ng takot o ang pangingibabaw ng katotohanan, ng kapayapaan ng Diyos in our dealings with the reality of death. Gayun din kung kayo ay may pinagdaraanan na mga anomalya sa kalusugan. Ito rin ang ating pag-asa. Hindi nasisigurado ng kahit anong teknolohiya sa daigdig na hindi ka papanaw. Subalit ito ang nagsisigurado na pumanaw ka man, ikaw ay muling bubuhay ng may maluwalhating katawan ng ating Panginoon. Ang mga pasakit sa kasalukuyan na nararamdaman ng ating katawang lupa ay baliwala kumpara sa kaluwalhatiang paparating. Sa ibibigay din sa ating maluwalhating katawan na pinag-uugatan ng biyaya o nag-uugat sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, nagbigay siya ng iba't ibang uri ng laman in order to serve as an illustration. Hindi lahat ng laman ay magkakatulad. May isang uri ng laman. May laman ng tao, siyempre. May ibang laman kagaya ng laman ng mga isda, laman ng iba't ibang hayop, laman ng ibon, at marami pang iba. So may tinatawag tayong pag-iiba-iba ng mga laman. Pero iba ang laman ng tao, ang katawan ng tao, dahil ito ay talagang hinulma ng Diyos ayon sa angkop na layunin niya na tayo ay sumalamin sa kanyang imahe at wangis. Don't misunderstand. I'm not saying na may itsura din ng Diyos at pag tinignan mo ang tao, gayon din ang itsura ng Diyos na physical. Ang Diyos ay Espiritu, wala siyang physical attributes. Subalit ang nais ko pong sabihin ay ang ating Panginoon, nilikha tayo with physical traits at with body upang ito ay umangkop sa kanyang layuning salaminin siya na sa pamamagitan ng ating mga kamay, tayo rin ay magkaroon ng pagkakasangkapan o isang uri ng paglikha na hindi man ito kagaya ng paglikha ng Diyos. Ay masalamin natin ang Diyos ay lumilikha. Pero tayo, we can harness what God has created in order to create new things. Hindi man tayo total creator, but we can harness what God has created in order to create new things. And marami pang iba na ginawa ng Panginoon at i-consider ng ating Panginoon sa kanyang paglikha ng ating katawang lupa. Eh, mga isda, hindi mo pwedeng asahan na ganoon. Hindi ka magugulat ka pag may isda na nagtayo ng Empire State Building sa ilalim ng dagat. Makapero ba? There are things that only the flesh of human beings can do. Pero dahil ito ay nasa konteksto ng muling pagkabuhay, ay sinasabi niya na sa verse 40, may mga katawang panlangit at may mga katawang panlupa. Ang katawang panlupa, pagdating sa tao, ay yung ating panlupang katawan ngayon, o katawang lupa. Pero may paparating na katawang panlangit, fit for heavenly things. Ano po? Ngunit may sariling kaluwatian ang panlangit at iba naman ang panlupa. May mga karangalan na pwede tayong magawa sa pamamagitan ng ating mga katawang panlupa. That's why we are capable in our earthly vessels or earthly bodies, capable tayo of achieving things. Pero mas may higit na kaluwalhatian ang panlangit, more than that we could ever imagine. Kasi the most that we can achieve here is temporary. Papanaw ka rin, papanaw din tayo, at ang lahat ng ating mga magiging achievement ay maaaring mabura ng panahon, makalimutan ng mga tao, at marami pang iba. Ngunit dahil ito'y temporary, kaya ganoon ang ating dapat na diwa, pero pagdating sa eternal ay iba. Mananatili ito na magpakailanman sa piling ng ating Panginoon, na malibang mayroon tayong maluwalhating katawan o katawang panlangit na tinatawag, ay hindi natin makikita ang ating naglikas tao at maluwalhati ngayon na Panginoong Hesukristo. Matapos nito, ay naglahad siya ng iba't ibang uri ng heavenly bodies.
Ang ganda ng ginagawa dito ni Apostol Pablo. Yung mga tinatawag na earthly bodies at animal body. Tapos biglang sinabi niya may dalawang klase ng katawan ng tao, panlangit at panlupa. And then, dahil ang kanya talaga ritong ibinibida ay ang tinatawag nating heavenly body, our glorified body, gumamit siya ng ilustrasyon using heavenly bodies na matatanaw natin sa kalangitan. May iba't ibang uri ng kaningningan ng araw. May isang uri ng kaningningan, mali pala. I would like to rephrase that. May isang uri ng kaningningan ng araw at iba ang kaningningan ng buwan at iba rin ang kaningningan ng mga bituin at ang mga bituin ay magkakaiba rin ng kaningningan. Alam niyo po, isa itong magandang pagtalakay at paglalarawan ni Apostol Pablo patungkol sa napipinto o nalalapit o paparating na maluwalhating katawan ng mga mananampalataya pagbalik ni Jesus Christ. Ito yung tinatawag natin na different degrees of glory. Iba't ibang antas ng kaluwalhatian. Kung paano ang mga heavenly bodies ay may iba't ibang antas ng kaningningan. Ganoon din naman sa mga mananampalataya pagdating ng kaluwalhatian. Ito ay may kinalaman o karugtong ito ng tinatawag nating reward system ng ating Panginoong Diyos. We may not be saved by works, but we are rewarded based upon works. Kaya even sa ating glorified body, hindi pa lang natin matukoy kung anong klaseng itsura. Ito ba'y mas maliwanag? Tayo ba'y umiilaw? Hindi natin alam. Subalit may iba't ibang degree ng glorified body na iaangkop ng Diyos sa bawat mananampalataya. Sabi po ni Richard Baxter, and I quote, in Tagalog, kung paanong may iba't ibang antas ng biyaya rito sa lupa, gayon din ay magkakaroon ng iba't ibang antas ng kaluwalhatian sa hinaharap. And Thomas Watson, another Puritan, I quote in Tagalog, bagaman ng lahat ng mga banal ay magkakaroon ng ganap na ani ng kaluwalhatian, gayon man ng ilan ay magkakaroon ng mas masaganang ani kaysa sa iba. Pero, lahat ay magiging mga sisidlang puno, si Watson pa rin po ito, ngunit ang ilan ay mas malalaki kaysa sa iba. Sa makatuwid, bagamat pare-parehas tayo magiging sakdal sa kasiyahan, hindi na tayo magkakasala, sakdal sa kapayapaan. Pero iba-iba yung uri ng kaluwalhatian, o antas rather, hindi uri. Ang antas ng kaluwalhatian na matatamo ng bawat mananampalataya pagdating sa langit, which should encourage how we live right now. Tama ba? Kaya nga itong mga bagay na ito, hindi lang ito pang hinaharap. It should shape how we live at the present time. Sabi nga ni R.C. Sproul, right now counts forever. Ayun, lagi nating tatandaan. Huwag tayong maging kagaya ng inaawit ng marami, bituing walang ningning. Ano po? Hindi po dapat gano'n na maging diwa natin pangkasalukuyan dahil may ganito tayong panghinaharap na pag-asa mula po sa ating Panginoong Hesukristo. At gayon din, sa pagpapatuloy ni Pablo, ang ginawa niya, after niya maglarawan, after illustratively stating these things, nagpunta siya sa pagiging comparative. Pinaghambing niya ang katawang panglupa at ang katawang maluwalhati. Sa verse 42, tingnan niyo po kung paano siya naghahambing. Ang katawang makalupa, sabi, ay may pagkabulok. Subalit ang katawang maluwalhati ay walang pagkabulok. Sa verse 43, makikita natin ang katawang makalupa, sabi ni Pablo, walang karangalan. Subalit ang katawang maluwalhati ay may kaluwalhatian. Makikita natin sa mga sunod na talata, ang katawang makalupa ay may kahinaan, kaya tayo nagkakasakit, kaya tayo napapagod, kaya tayo nagiging hingasin minsan, pagka tayo tumatakbo, kaya naman ay may ginagawang mga physically strenuous na mga gawain, may kahinaan, subalit ang katawang maluwalhati ay may kapangyarihan. Ano pang sabi niya? Ang katawang makalupa ay katawang pisikal, subalit ang katawang maluwalhati o katawang panlangit ay katawang spiritual.
Dito natin makikita na sa ginagawang itong pagkukumpara ni Apostol Pablo, he is making us look forward to the hope of our glorified bodies upang dito tayo ay tumangan ng pag-asa sa ating kasalukuyang kalagayan. Ngayon, gusto ko pong linawin yung sinabi dito sa ating talata patungkol sa katawang pisikal at katawang espiritual. Hindi po ibig sabihin dahil ginamit dito ang katawang espiritual ay wala ng physical state or wala ng physical na elemento ang darating nating katawang maluwalhati. Hindi po yun ang sinasabi. Just as Christ in His resurrection is a bodily resurrection, tama ba? Ganun din ang mga believers. It will be a bodily resurrection. Ang nais pong sabihin dito ni Apostol Pablo ay ito po ay katawang galing sa Espiritu. Hindi ibig sabihin nito na porket spiritual body equals non-physical. Hindi po yun ang nais niya na sabihin. Nakakatulong po ang komentaryo ni Thomas Goodwin. Sabi niya in Tagalog, ito ay tinatawag na espiritual. Hindi dahil hindi na ito katawan, kundi dahil ito ay ganap na angkop sa isang espiritual na buhay at pinakikilos ng banal na espiritu. So sana po yun ay maliwanag. Pero nais itong puntuhan. Ito ang pag-asa natin sa kasalukuyang pagharap sa mga anomalya ng kalusugan, anomalya ng damdamin, anomalya ng pag-iisip na dulot ng pananatili sa katawang minananahan pang kasalanan at pananatili dito sa sanlibutang nasa sumpa pa ng kasalanan. Eh, baka ang ilan sa inyo ay may terminal illness. Joke lang, wala naman kung namamalayang meron. Or sabihin natin chronic na sakit. Maaring kayo sa iba't ibang bahagi ng inyong katawan, mga joint pains na matagal nyo nang dinaranas, nagpapahirap sa inyo. O kaya naman baka may magkaroon sa atin ng sakit, huwag naman sana. But we have to be open that anything could happen. Magkaroon tayo ng sakit na maging terminal. May mga kilala tayo, mga kaibigan, mga mahal sa buhay na may mga dinadanas na terminal illness. O merong marahil tayo naging mga mahal sa buhay na pumanaw na dahil sila nagkaroon ng cancer o kaya ibang mga sakit. Sa ating karanasan dito sa lupa, may it be us empathizing and being compassionate o nasasaktan tayo sa mga pangkalusugang kalagayan ng ating mahal sa buhay o ito man ay sa atin. Nawa ito yung maging pag-asa natin, mga minamahal kong tupa. Hindi pinal ang mga anomalya ng kalusugan. Hindi yan ang gagapi sa iyo kung ikaw ay na kay Kristo Jesus. At sa ating kasalukuyang buhay, alam natin na may mga umiiral na mga hindi wastong damdamin sa atin o kaya mga hindi wastong kaisipan na sa mga na kay Kristo Jesus, minsan tayo ay nagkakaroon ng kamalayan, tayo ay ayaw natin ng mga ganitong damdamin o mga ganitong kaisipan. We have regret a lot of things because we have been overwhelmed by those ungodly emotions or thoughts. Nawa ito rin na maging pag-asa natin. Na bagamat hindi ito lisensya upang tayo magpatuloy na nagpapatangay sa mga hindi wastong damdamin at kaisipan, subalit ito ang magbibigay sa atin ng lakas upang tayo sa kasalukuyang panahon as we look forward to the glorified bodies that we will have because of Jesus Christ, it will be empowering for us para mabuhay sa kasalukuyan, na tayo ay lumaban at patayin ang ating mga nananatiling kasalanan, na ating makita that we should live convictionally, not emotionally, sa mga bagay ng ating Panginoong Hesukristo. At ano pa man ang nananatili nating kahinaan, mga anomalyang ating dinaranas dito sa ating kasalukuyan sa daigdig, damhin natin itong sinabi ni Pablo in 2 Corinthians 4:16-18. As he looks forward, naglagay siya ng maraming listahan ng mga pagdurusa niya sa ministeryo. Ngunit, ang kanya naging konklusyon bago siya dumako sa 2 Corinthians 5 na kung saan sinabi niya na tayo nabubuhay pa rin dito sa mga toldang panglupa, ngunit darating ang panahon na tayo ay bibigyan ng maluwalhating katawan. 2 Corinthians 4:16-18, the conclusion that he had in this chapter was this: kaya't hindi kami pinanghihinaan ng loob. Bagaman ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, binibigyan naman ng panibagong lakas sa araw-araw ang aming panloob na pagkatao. Sapagkat itong magaan at pansamantalang paghihirap
ang naghahanda sa atin para sa walang hanggang kaluwalhatian na hindi maihahambing sa anuman. Sapagkat hindi namin pinagmamasdan ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tinuturuan tayo na doon tayo tumingin sa mga bagay na hindi pa nakikita. We may not see it now, but it is sure to come. And as we look forward to that day that we shall have glorified bodies in the presence of Christ forever, nawa hubugin ito ang ating kagalakan, ang ating kapayapaan, ang ating kabanalan sa ating kasalukuyang buhay dito sa daigdig na ito. Kaya nga bilang hamon sa atin, sa pagharap mo sa kamatayan at sa mga anomalya ng kasalukuyan, tanawin mo bilang pag-asa ang paparating na kaluwalhatian. Nawa ito ay maging aral sa ating lahat. Yan ang pag-asa natin. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung walang muling pagkabuhay, tayo ang pinakamiserable ngayon na mga tao sa daigdig na ito. Alam niyo po nitong nakaraang Martes, March 24, pinagdiwang ang 206th birthday ni Fanny Crosby. Isa siyang bantog na hymn writer sa kasaysayan at siya'y namatay noong 1915. Isinulat niya ang mga himnong gaya ng Blessed Assurance, To God be the Glory, Rescue the Perishing, at Jesus is Tenderly Calling You Home. Noong siya po ay isinilang noong 1820 at just 6 weeks old, nagkaroon siya ng eye infection at sa kasamaang palad nagkaroon ng maling procedure ang kanyang doktor sa paggamot o pagtrato sa treatment ng kanyang eye infection na ito. At ang naging bunga nito ay nabulag siya. At naging bulag siya hanggang sa siya'y mamatay around mga 90 ata or 94 years old. Eh kung titingnan natin mabuti, napakahirap ng ilang araw na hindi ka makakita. That's his entire, or her rather, entire lifetime for 94 years. Pero napakarami niyang isinulat ng mga himno, nagpapaalala ng biyaya ng Diyos kay Kristo. At ang nangyari sa kanya, sa halip na siya ay magpahayag ng kapaitan at pagkamiserable sa kanyang kalagayan, naglingkod siya sa ating Diyos sa abot ng kanyang makakayanan. Sa abot po ng biyaya na ibinigay sa kanya. Dalawa po sa mga historically recorded na sinabi niya yung mga ito. Una, let me share to you too. And I quote, "It seemed intended by the blessed providence of God that I should be blind all my life. And I thank Him for such dispensation." At ikalawa, and I quote, "And I shall see Him face to face and tell the story, I am saved by grace." Alam niyo po, ito isang huwaran ng isang taong naghirap simula ng kanyang pagsilang. Subalit hindi siya pinalugso sa kanyang pag-asa sa kasalukuyan. Dahil ang kanyang naging pag-asa ay kay Kristo at sa paparating na kaluwalhatian niya pagdating ng panahon. The fact that she said, "I shall see Him face to face." Hindi naman mangyayari yun kung hindi pa sa panahon ng kaluwalhatian. Doon niya iniangkla ang kanyang pag-asa at ano man ang dinaranas mo sa kasalukuyang panahon, mga minamahal na tupa ng Panginoon, sana tayo ay tumulad sa huwaran nitong taong ito. Tumulad sa huwaran ni Apostol Pablo at tumulad sa huwaran ng Panginoong Hesukristo na kanyang magalaking dinanas ang kamatayan at pagdurusa sa krus. Nasabi ng Hebrews 12, "Whom for the joy that was set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and is now seated at the right hand of the throne of God." Before He was resurrected with glorified body, siya po muna ay dumanas ng matinding pagdurusa. At sana kung ano man ang iyong dinaranas, which is mas mababa kaysa sa dinanas ni Kristo, sana ito po ang ating maging pag-asa sa pagharap sa mga bagay na ito. Pero dumako tayo sa ikalawa. Baliwala po ang mga bagay na ito, ang darating na maluwalhating katawan kung walang nagparating nito para sa atin. Atin pong tukuyin ang ugat ng pag-asang ito. Ang ating ikalawang punto, ang dumating na kinatawang maluwalhati. Ang dumating na kinatawang maluwalhati. Alam niyo po, sa mga susunod na paglalahad ni Apostol Pablo, idinugtong niya ang pag-asa ng panghinaharap na kaluwalhatian sa nagdaang tagumpay ng Panginoong Hesukristo
na ating kinatawang ulo. Here he goes again. Pag nung akin po itong inaaral muli, nininilay sa isip ko, here he goes again. Alam niyo po, napakaganda lagi na ginagawa ni Pablo, lagi niyang ibinabalik sa dalawang kinatawang ulo. Which means this is a covenantal thing. Kaya ito'y tiyak dahil ilang beses nang pinatunayan ng Diyos na siya'y tumutupad ng tipan, hindi lang siya gumagawa ng tipan, pero dahil sa tipan na tinupad ni Kristo Jesus, na ating kinatawang ulo, may katiyakan na mangyayari ang mga bagay na ito. Ipagpasalamat natin kay Kristo sa kanyang naging tagumpay. Bilang kinatawang ulo ng mga magsisisit sa sampalataya, may pag-asa ka, minamahal na tupa ng Panginoon, ng hinaharap na pagluluwalhati ng iyong katawan. At kaya ko po nasabi na siya ang dumating na kinatawang maluwalhati, ay bago siya maluwalhati sa kanyang katawan, tama po ba? In His resurrection, ay siya'y sumasalamin na at talagang, hindi lang basta sumasalamin, siya ay nagpapahasik ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang paglilikas tao. Ay ganito ang naging saloobin at paglalahad ni Apostol Juan in John 1:14, naglikas tao ang salita at nanirahan sa piling natin na puspos ng biyaya at katotohanan. Nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian. Isang kaluwalhatian na tulad ng sakaisa-isang anak na nagmula sa Ama. Yan ang ating kinatawang ulo. Bago pa man maluwalhati ang kanyang katawan, dumating na siyang maluwalhati sa ating harapan. Ay dito natin makikita na ang pinag-uugatan din ng ating kaluwalhati ang paparating ay ang pagpapakababa ni Jesucristo. This is what we call humiliation before exaltation of the Lord Jesus Christ. And because of that, we too will have glorified bodies because He humbled Himself. He became obedient unto death, even death on a cross. So, kumusta ang ating pagpapakababang loob sa kasalukuyan? Ukol sa mga bagay na ito ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa may pag-asa tayo ng kaluwalhatian balang araw. Nagtudulot ba ito ng kababaang loob sa iyo sa kasalukuyan? Before Christ was glorified in His body, He humbled Himself first. Several steps down. Kailangan nating tandaan ang mga bagay na ito dahil dapat ito'y bumubog din ang ating kababaang loob sa ating kasalukuyang buhay. Sa pagbalik ko dito sa ginagawa ni Pablo, ginawa niya ang pagdurugtong sa pamamagitan ng pagkukumparang muli ng dalawang kinatawang ulo na sina Adan at ang Panginoong Jesucristo. Ano ginawa ni Adan? Siya'y nagpaibabaw. Si Kristo hindi Diyos, ay Diyos, pero nagpakababa. Si Adam ay nilikha, pero nadala siya ng tukso na maging kapantay ng Diyos. And in so doing, he sinned. At yung dumating sa ating mataas naman talaga na nagpakababa ang ating kinatawang ulong si Jesus. In His humiliation, in His humility, He succeeded. And therefore, we have glorified bodies because of His victory. Ang nais pong gawin dito ni Pablo ay ilahad muli na ang pag-asa ng tiyak na muling pagkabuhay na may kalakip na maluwalhating katawan ay nakaugat sa muling nabuhay na Panginoong Jesucristo. Alam niyo, hindi po talaga totally defiant ang mga taga-Korinto sa resurrection ni Christ. Sila po ay nagdududa sa resurrection ng believers. Kaya nga sa 1 Corinthians 3:12, mababasa natin at kung ipinapangaral na si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, paano nasasabi ng ilan sa inyo na hindi muling mabubuhay ang mga patay? Pero kaya yung dinudugtong ni Pablo muli kay Kristo at kay Adan upang sabihin, kaya kayo may kamatayan ay dahil ni Adan. Pero kaya kayo may pag-asa na muling pagkabuhay dahil wala naman na kayo kay Adan na. Na kanino na ba ang bawat mananampalataya? Na kay Kristo Jesus na huling Adan. Sabi ng ating talata in verse 45, ang huling Adan ay naging espiritu nagbibigay buhay. Ayun ang dapat nating tandaan. Kung may mga nagdududa rito o minsan ay pinananahanan ng mga bouts of doubts pagdating sa glorified body na paparating in the event of our resurrection. Tingnan niyo po ang ginagawang pag-iiba dito. Dito sinasabi na ang kinatawang ulong si Kristo is better, always better than Adam. We died because of Adam, but we shall live in glorified bodies because of Jesus Christ.
Sa verse 45, sabi si Adan ay binigyan ng buhay. Siya ay tumanggap lang. Pero sa parehas na verse, sinabi sa pag-iiba, si Kristo naman ay nagbibigay buhay. Ang isa ay tumanggap, ang isa ay nagbibigay buhay. Si Kristong ating kinatawang ulo ang nagbibigay buhay. Hindi siya tumanggap ng buhay, siya'y buhay na. At siya ang nagbibigay buhay. Noon pa lamang. Sinasabi rito in verse 46, ang physical ang nauna. Si Adan ay nauna. Bagamat Jesus Christ predates Adam, but in terms of being a human, nauna ang physical na si Adan. Subalit ang spiritual ang sumunod. Talking about Christ in His incarnation bilang ating kinatawang ulo. Verse 47, si Adan ay mula sa alabok. Mula siya sa alabok, mula sa lupa na hinulma at binigyan ng Diyos ng buhay. Subalit si Kristo ay mula sa langit. John chapter 3, hindi makapag-alinlangan si Nicodemo. Sabi niya, ako'y naniniwalang galing ka sa Diyos, ikaw'y mula sa langit. At tayo naniniwala na ganoon din. Ang ating kinatawang ulo'y mula sa langit, hindi mula sa alabok. At yung verses 48 to 49, ito yung tinatawag natin sa theology na headship imagery. Bagamat tayo ay nasa wangis ni Adan, pero tayo sa ating pagsisisi at pagsampalataya kay Kristo ay dinadala tungo sa pagwawangis kay Yesu Kristo. Sa panahon ngayon, sa larangan ng kabanalan, sa pagprogreso natin, sa pagtalikod sa kasalanan at paglago sa kabanalan. But one day, when that time comes, pagdating po ng hinaharap na muling pagkabuhay sa pagparito ni Yesu Kristo, it will be just as He is. Hindi po ibig sabihin na magiging Kristo ka din o magiging Diyos ka. Ang ibig kong sabihin, hindi ka na magkakasala. Hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na dadaing. Hindi ka na luluha. Lahat ng anomaliyang meron ngayon na dinaranas mo ay buburahin. Dahil ito ay pinagtagumpayan ng ating ulo na kinatawan, ang maluwalhating si Yesu Kristo. Kaya nga sa verse 48 at 49, silang mga mula sa alabok ay katulad ni Adan na mula sa alabok. At silang panlangit, these are believers, ay katulad niya na nagmula sa langit. At kung paanong tinaglay natin, kita nyo? Past tense. Oo ba? If you're a believer, past tense, that you are in Adam. Past. At kung paanong tinaglay natin ang larawan ng tao mula sa alabok. Tingnan yung sunod. This is present reality, but will be consummated in the future. Kaya future, tataglayin din natin ang larawan ng taong mula sa langit. Kaya ka namamatay, nahihirapan, nagkakasakit, nagkakasala, ay dahil tinaglay mo at may nananahan pa rin sa iyo na larawan ni Adan. Subalit pagdating ng kahustuhan na ang larawan ni Kristo ay mahuhusto, tataglayin natin ang larawan ng taong mula sa langit. I hope that is your hope as well. At sa pagharap mo sa mga kasalukuyan mong kasalanan, mga kasalukuyan mong pagdurusa, sana ito ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Sana tingnan mo ang iyong buhay ngayon at iyong suriin sa lente ng salita ng Diyos. How am I doing in terms of reflecting the image of Christ as I am now? Because one day I shall be perfected as He is, but now it should be manifested progressively. Sa pagharap mo sa mga kasalanan at sa mga pagdurusa, ito maging lakas nawa mo. Sa pagsisikap mong mapatay ang mga nananatili mong kasalanan, dahil wala ka na dapat sa larawan ni Adan. At dahil nilulook forward mo, natataglayin mo ang larawan ng taong mula sa langit na may kahustuhan, before consummation, there has to be a present evidence and progress of it sa ating kasalukuyan
na buhay. Sabi nga sa Philippians 3:20-21, ngunit tayo'y mamamayan ng langit. Nandito tayo sa lupa, ngunit tayo ano daw? Mamamayan ng langit. At naghihintay tayo ng tagapagligtas mula roon, ang Panginoong Hesukristo. Babaguhin niya ang kalagayan ng ating mga hamak na katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa kanya upang maipailalim niya sa kanyang sarili ang lahat ng bagay. In 1 John chapter 3 verses 2-3, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis, tulad niya na malinis. Alam niyo po, itong mga talatang ito personally ay isang makapahingasin na talata. It makes us look forward to what we will have pagdating ng glory. O tanawin mong hindi ka na magkakasala. Tanawin mong hindi ka na mahihirapan. Pero tanawin mong kasabay ng mga bagay na ito ang pinakadakila sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos sa iyo. Ang makita ng mukaan, magpakailanman, diba? To add a cherry on top, magpakailanman ang ating Panginoong Hesukristo. And this is such a breathtaking reality. Makabuntong hiningang realidad. Makabuntong hiningang realidad na balang araw, hindi ka na magbubuntong hininga. Minsan iniisip ko sa glorified body kaya magbubuntong hininga pa rin tayo. Kasi isipin mo, kung nagbubuntong hininga ka, makakita ka ng isang sikat na taong hinahangaan mo. Lalo na makita ang Panginoong Hesukristo. I'm not sure how to answer that question. And that is a question na itinatanim ko sa aking puso na isang katanungang hayaan ko na lang masagot pagkaharap ko na si Kristo. Pero sana sa kasalukuyang panahon, ito yung bagay na nagbibigay sa iyo ng buntong hininga na moment. A breathtaking moment that you look forward, as you look forward to your glorified body, you look forward even more to your face-to-face meeting with our Lord Jesus Christ. Na sana ang epekto nito sa ating kasalukuyang buhay ay ang pagsisikap sa kabanalan gamit ang lakas na ibinibigay sa atin ng katotohanan ng ating kalawalhatian sa hinaharap. Kaya nga po bilang hamon, tanawin mo ang naging tagumpay ni Kristo na ugat ng panghinaharap mong kalawalhatian at tugunin mo ito ng may pasasalamat sa pamamagitan ng kabanalan sa kasalukuyan. Sana ito ang maging diwa at paghuhulmang ginagawa sa atin ng paparating na kalawalhatian at mukha ang harapan natin sa atin pong Panginoong Hesukristo. Si John Owen po, isa sa mga bantog na Puritan sa kasaysayan. Namatay siya noong 1683. And aside from being a well-known Puritan theologian, naglingkod din po siya bilang Vice Chancellor ng Oxford University from 1652 hanggang 1657. Alam niyo po, malimit niyang itinuturo noon, and I quote, that the hope of future glorification is a powerful motive for present holiness. End quote. For him, and I quote, the believer's anticipation of being perfectly conformed to Christ in the resurrection was not abstract. It drove daily spiritual discipline. End quote. Alam niyo po, sa isa sa kanyang mga pangangaral tungkol sa paparating na kalawalhatian, ang text niya po ay yung aking binasang teksto lang. 1 John chapter 3 verses 1 hanggang verse 3. He made this commentary, and I quote, "The hope of being like Christ is the great principle of the purification of our souls in this world." End quote. Sana'y gawin nating kayamanan din sa ating puso ang mga bagay na ito. Sa ating patuloy na paglakad bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, tanawin mo ang Ebanghelyo muli na nagtuturo sa iyo na mayroon ka muling pagkabuhay dahil sa muling nabuhay at nagtagumpay mong hari, ang iyong kinatawang ulong si Jesus. That just as He rose again glorified in His body, so too will you be.
And while waiting for that hope, I hope yun yung magiging sanctifying power na ibibigay sa iyo ng Diyos at iyong kukuning biyaya upang magpatuloy ka sa paglakad mo sa kabanalan. Na lumugso ka man from time to time sa mga kasalanan, ngunit mas magiging kapansin-pansin ang iyong paglaban at ang iyong paglago sa kabanalan dahil dito ka nakatindi. Bilang kasama sa mga minamahal na tupa, binigay niya ang kanyang buhay bilang ating haring pastol. Mga minamahal kayong tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po ang mga bagay na ito na ating tinalakay ngayon na hindi lang maghanda sa atin sa pagdaraos ng banal na hapunan, subalit magdala rin po sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. So tayo pong manalangin, mga minamahal na tupa ng Panginoon, bilang pasasalamat at paghahanda sa ating Panginoon sa pagdaraos po ng banal na hapunan. Aming dakila at mabuting Diyos, hindi po namin masukat ang iyong kabutihan sa amin. Sa pamamagitan ng kinatawang ulong, ibinigay mo ang iyong anak mismo na si Jesucristo. Binibigyan mo kami ng pag-asa na sa kabila ng mga hinaharap namin mga hamon, pagdurusa, pagkakasala, mga tukso at ano pang anomalya ng kasalukuyang buhay, ay meron kaming hinaharap na hindi matatapos at magpakilanman dahil nakaugat ito sa nagtagumpay, muling nabuhay naming maluwalhating kinatawan ang amin pong Panginoong Jesucristo. So we look forward to the hope in the future. May it shape our life in the present. Sana po ito po ang pagkuhanan namin ng lakas sa paulit-ulit naming pagbalik sa Ebanghelyo, aming Panginoon, upang kami makapamuhay ng may tunay na paglago sa kabanalan. Kami man po ay madapa here and there sa iba't ibang pagkakataon, pero kami po ibinabangon muli ng mga bagay na ito at kami inaakay patungo sa pagprogreso upang taglayin ang larawan ng aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa mga bagay na ito at ihanda nyo rin po ang aming puso sa pakibahagi sa banal na hapunan. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Ito po ay aming dalangin sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Na lahat po ay magsitayo, tayo muna pong umawit ng ating tugong awitin. Our hymn will be Man of Sorrows. The sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.